What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Unahin na nga natin dito, no? Itong si Congressman Marcoleta na kung saan ay binigyang diskusyon niya ang mabagal na pagpirma ni Bongbong Marcos sa 2025 budget na mukhang nape-pressure ito, no? Na pirmahan sapagkat marami sa taong bayan ang galit at disappointed sa ginawang paglaro at pagbawas sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mantakin nyo nga yun mga kababayan, ginagawang kawawa no, nang binawasan ang pondo ng PhilHealth, ginagawang mangmang ang mga kabataan nang binawasan ang pondo ng DepEd. Hay nako, na anong gusto mangyari nitong si Tambalos mga kababayan? Na umasa na lamang tayo sa paayuda ng gobyerno? Hindi maaari yun sapagkat panakipbutas lamang o temporary solution lamang ito at hindi makakapag-sustain ng buhay ng bawat Pilipino. Tama nga naman. Dagdag pa na binalita din ni Congressman Marcoleta, no? Itong pagdoktor di umano ni Tambalos sa pondo ng DPWH na kung saan ang 250 billion kanyang dodoktorin o nanakawin di umano sapagkat walang malinaw na paliwanag sa kung anong proyekto ilalaan ang nasabing pondo. Grabe. Tama nga itong si Ka Eric Celis mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang balita na itong mga FGF, no? Nagkaroon ng Christmas party kasama ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong na kung saan tinalakay nila ang major concerns na mayroon ngayon sa ating bansa, partikular na nga sa loob ng Malacanang. Tulad na lamang ng issue ng korupsyon, paglaganap ng droga, paglaganap ng krimen, at ang pagbastos sa konstitusyon ng bangag admin. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nag-update sa numbers nila. Okay naman yung numbers naman. Pagka nagkagera tayo with China, kaya mare-repel natin. Tapos tinanong namin yung mga yung mga armed elements. Okay naman. Mga iba-iba. Merong 25%, may 50%, merong all armed, ganun ba? Depende, iba-iba yung unit nila. Iba-iba. So generally, they're all armed. No? So yun yung yung concern, they're really concerned where the country is going. Lahat yan pumunta kay BBM and they had high hopes na BBM will able to steer the country na itutuloy lang yung ginawa ni Duterte, PRRD, as promised. Pero wala, they are in a quandary, at sila, frustrated They expected so much. Kung bakit? Ano nangyari? Tapos nun, simple lang, common ground na yung, ba't hindi na lang mag-health political drug test? Kaya napag-usapan namin yung deadline natin, yung ultimatum natin na 25 December, magpa-drug test na lang. Concerned sila sa pera. Ito mga commanders ng FGF to Hindi ako sila na. Tinatanong ko lang problema. Kami ni Bukay, natanong na yung problema nila. So pare-pares ang concern. Tinanong ko nga, ano gusto nyo gawin? Sir, upakan na lang kaya natin. Upakan. Bigyan naman natin ng tsansa, yun yung sinasabi ko. Bigyan natin ng tsansa. Tapos nandiyan naman yung armed forces. Yung nga problema sir sa armed forces hindi mo malaman ano nangyari sa armed forces, bakit nabakla na yung gano'n ng mga retired nabakla na. Meron din mga seniors na civilian. Ang napansin ko, lahat kami matanda na. Sabi nga, ang consensus namin, mga pare, bago tayo mamatay, bago tayo maano sa hukay, at least agree lahat na we do something na para sa bansa. Yun yung common ground, no? We do something. So, ano yung gagawin? Ayun. Anong gagawin? Kami na lang yun. Alam naman, matatanda kami, magpunta kami sa Malacanang. Tapos nun mag-picket line. Hindi naman tayo pakikinggan. Yung mga, bata-bata, hindi pinapakinggan. But what makes us so sure na pakikinggan? Tapos nun yung agreement na, yung hindi pag-agree ni BBM sa her political drug test, chances are he's positive. Sabi ko, you still have to undergo the drug test. Nagbabatak talaga yan si BBM kadado, mantakin nyo yun, naunahan pang magpa-hair follicle test ni Congressman Baste Duterte. Hindi ba kaya yun na ang Duterte pa ang nanguna o nagli-lead by example dito kay BBM? Kaya may tinatago yan at gumagamit talaga ayon kay Madam Maharlika at Miss Cathy Binag. Kahit kunyari natanggal siya sa pwesto, knock on wood na kunwari pa ako, knock on wood, na matanggal siya, sana matanggal
subject pa rin siya sa drug test para malaman natin at maisulat sa history books na kung negative siya o positive siya. Para yung mga pro-BBM, mahimasmasan. Kung totoo ba o hindi. Kasi sabi sila na sabi, negative yan, negative. Marunong pa kayo sa ano. Ba't hindi na lang sabihin nyo, BBM, magpa-drug test ka na lang. Para sigurado. Kasi tiwala kami sa'yo, hindi ka magpa-positive eh. Hindi eh, pari kayo sa lag eh. Right ng bawat, right naman ng ibang Pilipino na questionin. At kung may mga usok, may apoy. So para mawala yung haka-haka. Sabi ka lang sa drug test, ganun lang. Not-dated on December 25. After that, wala na. You lose the chance to redeem yourself and to redeem the family name. So Marcos might go down in history as the worst president. Bangag, ganun ba? Walang pakialam sa taong bayan. And then yung mga ginagawa mo ngayon, kasi sinabi ko ba't hindi ka ba napakikita yung mga magandang ginagawa? Meron naman din magandang ginagawa. Ay sir, plastic yan. Hindi na dapat pagkatiwalaan yan. Pucha, animal na, hinayupak na, ganun yung mga tao. So nagde-devil's advocate ako. Baka naman may pag-asa pa yan. At mabait naman yan, sabi kong ganun. Hindi sir, mga ganyang klase, mga walang kwentang tao yan. Manggagamit. Ganun kagalit yung mga tao. Doon pa nga lang sa di pagtanaw ng utang na loob niya kay PRRD, kay VP Sara, o sabihin na natin sa mga Duterte, isang sign na basurang tao yung bangag na presidente ngayon. At dumagdag pa na pulboronic na nga, magnanakaw pa. Kung ako nga ang tatanungin baka sabihin ko pang worst administration ang meron tayo ngayon. Tapos babalik na rin pa rin yung Constitution, sila pa ang tama, hindi niya kumabait yan, bakit hinahayaan niya yung kanyang pinsan na magnakaw? Bakit hinahayaan niya yung asawa niya na makialam? Hindi naman yun ang binoto ng tao. Correct. So lahat may may weight yung sinasabi. So yun yung on the ground. No? Siyempre, baka pro Marcos na FGF. Tahimik lang. Hinahayaan lang namin, may opinion yan sila eh. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Tragis na yung pagkamikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Sabi ganun. Para maipasa dun sa intel natin, and then patayin na lang. They made a choice eh. Yung yung AAP, bakit ganon? Yung MUP, Wika nga ng taong bayan, kada doon sana magkaisa kayo ng mga iba't ibang ahensya ng kapulisan at kasundaluhan na sa mga may ayaw sa bangag admin magsikilos na dahil sumusobra nga naman at kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. Ganun. Pero karamihan dito sa mga MUP, dito sa parting South, actually pati Norte, nung iniikot namin. Concerned sila kung bakit yung mga active ngayon, bakit tahimik lang. Ngayon, ang ibang active naman, ang feedback daw, kasi nagpi-feedback yung mga active hinihintay lang daw nila yung maraming tao. Tsaka sila ngayon magano. Kasi takot nga Alam niyo, mga kabagang sa AAP na active, hindi natin kailangan yung ganyan hindi natin kailangan yung natatakot. Na kailangan may paninindigan kayo. Kung mali, you call it out. Kung tingin nyo mali kami, you call it out. Hindi yung we will defend the Constitution, we will uphold the Constitution, we will protect the people. Panay vague, generalizations. Yung action. Kasi kung kayo nag-action noon pa, you chose a side of the Filipino side, Filipino people's side, hindi nanakaw yung ginto, hindi nawala yung ginto, hindi nawala yung marlikapan, hindi nawala yung PhilHealth, yung ganun. And then, yung mga pangyayari ngayon, panay mga palpak ka. So, okay, here we are now in this mess. And ang consensus ng mga commanders na iniikot namin, kasalanan ng AAP, kasalanan ng PNP, kasalanan ng Tamba, yun yung consensus. And then, kung hindi sila gagalaw, we better do something. We better support the Filipino people in this fight. Yun yung common ground, consensus. Okay. Mahirap maging maging commander ng mga tao, mahirap pigilin ng mga tao. So yun, update lang yun. May kamiting kami ulit, may party ulit. Mga retired din. Kinuha namin yung pulso. Kasi ang worry ng mga tao is that, ba't hindi pa, panay jab, parang boxing ba, jab. Maisog, jab 1, maisog, jab 2, maisog, abroad, jab 3, jab 4, jab 5, panay jab. Ano yun? Inupulpos mo na yung mukha, naiiwasan naman. And then, merong Friday group, rally, EDSA. Ano yun? May Liwasan Bonifacio, yung KOJC mo. Ano mangyari? Kaya nga dapat talaga magkaroon ng isang malakihang rally na lang, ganun na lamang. Ang tanong, na general na tanong ng lahat, common ground, hindi ba natin iniisip kung ano yung objective natin? Hindi ba natin iniisip na bakit
Wala tayong ginagawa. Hayaan lang ba natin ganyan? So, di ba yung point? No? Bakit hayaan lang natin? Ba't hindi na lang natin bakit hindi na lang tayo maging decisive? Kasi the more decisive we are, the better it will be for country, people, us, our future, and our children's future. Correct. Better. Kasi kung hindi tayo decisive, sige-sige lang, jab, jab, jab. Walang 1, 2, 3, punch, knockout. Parang boxing, parang Pacquiao ka. Napapagod lang. Walang mangyari, jab-jab lang tayo. Sila lalakas kasi they get all the money and then they buy all the people. Corrupted yung mga sistema at yung mga agencies and then we end up griping lang ng griping. So, kaya nga, no? So, yun yung ano natin yan. Here we are, hindi mo masahan yung AFP, PNP. Ano nangyari? And then yung ibang retired, hindi mo rin masahan. Pero pensyon kayo ng pensyon. Question, saan kayo kukuha ng pensyon? Kung ubus na yung pera. At dito sa video naman natin ngayon mga kababayan ay ating panoorin o pakinggan si Congressman Marcoleta na binutata niya itong hindi makatawirang inihaing budget sa taong 2025 at ang mabagal na pagpirma ni Bongbong Marcos patungkol dito sapagkat mukhang nagdadalawang isip ngayon itong si Bonget dahil nga maraming ordinaryong Pilipino ang galit at disappointed sa pangyayaring ito. Kung kaya naman sabay-sabay natin panoorin to mga kababayan. Natin. Pero teka lang, hindi po napirmahan ng Pangulong Bongbong ang ating pambansang budget. Kasi dapat po, nung huling tayo nagprograma, na-expect natin na 20 ng Disyembre. Kung 23 na po ngayon, ano ho bang balita ninyo sa Kamara? Kung mapipirmahan ba ng Pangulo? At kasi ako nakikita ko, mas magiging malaking problema kung hindi po malagdaan ng Pangulo ang ating pambansang budget bago matapos ang taon. Napipirma naman siguro, Jen. Pero kaya siguro nabalam dahil nga sa maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Correct. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng, may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP, Jen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard, Opo. at ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Na karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami to. Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon yun sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Opo. At sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi niya. Kasi yung mula doon sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Opo. Pangkaraniwan, isinusumiti yan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng Pambansang budget. Opo. pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng dalawang kapulungan. Opo. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Pagkatapos ng BICAM din, ito ay na-increase at 13.9 billion. Sa Makatwid, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman, kanya, sa House of Representatives, ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit naging 33.6 billion? Naging times 200 pound. 200 times. Merong increase na 106% or 17.3 billion. Grabe At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang, Naging 1 trillion mahigit. nauwi sa 1.1 trillion Takin yan, o increase of about 35%. Yan yung sinasabi ni Eric Celis, Congressman Marcoleta, na dinagdagan nga o dinoktor nga ni Tambalos ang pondo ng DPWH at ang 250 billion pesos di umano mapupunta lamang sa kanya. Ay nako, kung hindi nga pa po napanood yun mga kabayan, kaka-upload lang po natin doon. Opo. Ayun, bukod doon, may sinasabi sila, bakit ninyo isiningit yung AKAP? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference, sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng AKAP na yan. Ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman sa House of Representatives, bali dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss natin initially ito, Jen. Kasi yung AKAP ay para sa, acronym ito di ba? Opo.
ayuda para sa parang kapos sa Para kita. sa kapos sa kita po. Ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor eh. Hindi basta-basta sinabi mong near poor eh. Merong pamantayan ito eh. Aha. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung year 4 na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives, so leader ng Senado, halimbawa, Opo. pumunta sa isang komunidad Aha. at namigay. Ibig mo ba sabihin, lahat ng nabigyan nandun dun sa kalagayang year 4, kapos ang kita? Paano ko sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling Pantaya, oh. pantaya? Pare-pareho tayong kapos ha? Oo nga naman. O, palagay mong ganun ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? Opo. So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo kasali na yung pamantayan dito. Opo. Sinong kumuha? Sinong nag-target? Baka mamaya mga puro kaalyado nyo yung binigyan nyo. Hindi mo maalis yun. Kamag-anak na Pagkatapos, yung puntong Yun i-audit mo na yan. Paano i-audit yan? Ay, kaya masama ang loob nitong, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila. Kasi, sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, Opo. nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture, Nako, number 1 yan. binawasan ng 20 billion. Hala, laki. At teka muna kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan to. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Di ba, Mahirap ang yun. kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Oho. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14. Na sa bawat Anti-poor. budget, kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget, Maglalaan the pondo. highest prioritized budget, education. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng DOH. 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, Opo. binawasan ng 18 billion. Oho. Department of Social Welfare, DSWD po. sa taya nila 97 billion, although sa record ni Senador Amy, 94 billion. Palagay mo na lang 95, malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala kung ano. Dito makikita mo, ano ba yung pangkaraniwang sinaserbisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihirap. Opo. DSWD. Yes po. Kalamidad, oho. Nandyan yung mga 4Ps. Yan, opo. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na, para hindi ka mabitawan ng pag Kaya nga sabi ng taong bayan, Congressman Marcolita, yung ginawang pagbawas sa pondo sa mga ahensya ng gobyerno pang-anti-poor, no? Anong gustong mangyari na tambalos? Napatuloy na maghirap ang mga ordinaryong mamamayan. Napatuloy na maging mangmang ang mga kabataan at umasa na lamang sa mga paayuda ng gobyerno. Aba, hindi makatarungan to. Kung ngayon pa lang na nasa lower house ito, ganyan ang ginagawa, no, nitong si Tambalos, paano pa kaya kapag ito ang naging presidente sa taong 2028? Grabe talaga. may bibigay pa rin sa yung mga kung ano, Livelihood mga program. livelihood. Opo. Mababawasan yan necessarily. Ako po, oo. Department of National Defense, Ayan, importante kinaltasan pa. ng 15 billion. Yun nga, oo. So, ito yung ano nila, ito yung pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo, ang meron sa balita nakalagay, pipirmahan ng Pangulo December 30 yata. Yun ang nga po ko, batid doon sa pinalabas ng PLNO. Oh. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari sabihin ng Pangulo na, di ba, bibito ko na lang. Oho. Bibito. Line bit. Line dito. Pwede rin yun. Oho. Paano yung kinaltasan? Oo. Paano yung tutuloy. dapat mong ibalik? Ayun. Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi tapos na yung tapos na yung Yung deliberation plenary ng debate. Yes po. Total. Meron ng report ang BICAM. Oho. At nakasubmit na doon. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, Opo. yung pagkakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 74, tapos po, 74 billion. Opo. medyo may konting may konting Oo. may emotional issue doon sapagkat ang sinasabi nila na meron daw silang reserve fund. Oo, may mga 400 billion na po sila, oo. Meron silang sinasabing surplus, merong unused. Actually, sinasabi nilang unused, hindi unused ang term doon eh. Reserve yun eh. Reserve fund. Oho. Reserve fund yun eh. Kasi kung titingnan nila yung batas ng PhilHealth Gen, Nelson, Oh. kailangan talagang meron silang reserve na katumbas ng dalawang taon. 2 taon. Opo. Kulang pa nga yung 600 billion na yun. Oo.
Naalala nyo na kwentahin natin na halimbawa, yung per capita ng doon na bawat lang per tao. capita nung kanilang medical requirement. Talagang mga kailangan mo. Nandito pa si Kuya Benny noon eh. Opo. Ang nakwenta natin, 1.1 trillion eh. Kung tutusin mo, kung talagang i-enroll mo lahat ng Pilipino. Eh bakit kasi hindi ini-enroll ang lahat ng Pilipino kasi dyan? Eh nakalagay na universal health coverage na to. Opo. O, ano masasabi Lahat mo dapat. ngayon dyan? Kaya nga po, dapat lahat na kaya tinawag lang universal health Paano mo program. ibabalik ngayon yun kung halimbawa ang gagawin ng Pangulo, ibibito mo Wala na. na? Ayun. Ngayon, pag-usapan natin, kasi tumayo sa floor si si Senador Amy Marcos, ang dami niyang ang dami niyang, masabi pa niya, himala. May himala. Walang himala o may himala? Oo. Parang yun nangangapa kami sa dilim, mayroon pa mga ganun eh. Oo. Oo, sabi niya, may mga VIP dito. Kasi yung palang idinagdag, Opo. yung idinagdag na budget, kaya lumaki yung DPWH. DPWH, parang 228 billion. Ngayon, doon sa tuntunin nila, Ayan, sinasabi ayan. niya, hindi ko alam yung tuntunin namin, sila nang nagsabi. Sa tuntunin namin kasi, pagka ganyan, kalaki, yung idadagdag mo, meron dapat nakaukulang paliwanag. Ayun. Dadagdagan mo ng 228 Yan yung sinasabi ni Ka Eric, Ka Congressman Marcoleta na dinoktor, no? At ninakaw ni Tambalos di umano na walang paliwanag. billion. Ang nakalagay lang na salita, sabi niya, Tatlo lang. various infrastructure projects. 3 words. VIP VIP. Sabi niya, nga. VIP, sabi niya, ano yan? Sino yung very important persons? Kanino yan? O baka very important party list? Pero nasalita niya, ano? Talagang nagpahayag siya na ng disgusto. Pagkadismaya nga po. Sabi niya, ito ang pangalawang pagkakataon sa 6 na taon ko kanyang pamamalagi sa Senado. Ngayon lang ako muling tumayo upang ihayag sa inyo ang aking consternation, ang aking disappointment, ang lahat ng aking nararamdaman. Baya kala mo talagang pabida, Jen, ano? Opo, oo. Humihingi ako ng report. Sabi niya ganun. Nagkukus pa kami. Wala man lang binabanggit tungkol sa budget. Pagkatapos, sa kabila Grabe, ng no? pagsulat ko, sabi niya ganun. Ang ibig niya sabihin, si Senator Grace po, siya ang chairman ng Finance. Opo, oo. Sinabi nilang bibigyan kami ng kaukulang dokumento at saka yung mga papeles para ma-justify po yung yung pagkakagawa ng final na forma ng BICAM report. Wala pong ibinigay sa amin. Sabi ganun. Oh. Paano kayo? At saka sabi po namin, kailangan po transparent. Kailangan po makisama po lahat ng miyembro. Maging transparent po ang ating discussion. Para sa ganun, makita po natin kung ano po yung detalye, paano po naisaayos ang pinaka-final form ng ating ng ating budget. At binabanggit pa niya doon, Nelson, ang ating pambansang budget, sabi niya, kinuha pa niya yung salita ng matandang senador na kung pangalan may Dominador Aito na yata dyan. Okay. Okay, kaya naman kilala mo yan. Ako, grade 1 ka dyan. Alam mo naman yan. Ay, ito, naman ano ba sabi? tayo? Hindi Ako, ba tayo senador na ganyan? Hindi ko na kabisado.